buhay. Nagbago ng ating buhay. At ang gawain po ito ay matatagpuan po sa lugar po ng Phase 5, doon po sa Spain Street. Sa tapat po yan ang milk tea. Doon po yung gawain ng ating pong Panginoon. At ngayong umaga ay nais ko pong magsimula sa pangungusap ng ating pong Panginoon sa lahat ng tao. May mga nangangaral ng katulad ng ganito, lalo na sa panahon natin ngayon, na kung saan ang tao ay napakaabala na sa lahat ng bagay. Hindi lang minsan, kundi madalas ay wala ng panahon sa ating pong Panginoon. Kaya hindi po kami upang ipaabot sa iyo ang salita ng Diyos na nagsasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga minamahal namin ka-barangay dito po sa lugar ng San Marino. Ang hangad lamang po namin ay ipahayag po ang salita ng Diyos na kung saan ito po ang dahilan kung bakit nabago po ang ating buhay. Kung hindi dahil po sa mga salitang ating napapakinggan mula sa Diyos, siguro yung buhay ko ngayon ay wala na. Dahil talamak po ako sa bisyo, andyan yung paglalasing, andyan yung pagbabatak ng siya mo ng araw. Amen. Bukod dyan, andyan pa yung mga iba't ibang kalokohan, kalayawan, nightlife. Kasama na yung mga beer house ng araw. Yun po, doon po po umikot yung aking buhay. Nung kabataan ko, na ako po ay hindi pa nakakilala sa ating pong Panginoon. Pero salamat po, by the grace of God, meron po mga born-again Christian na hindi po nagsasawa, bagamat wala pong bayad, pero tuloy-tuloy pa rin sila na nagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil alam natin mga kababayan, kung meron ng isa sa napakahalagang bagay na dapat mapakinggan ng tao, lalong-lalo na sa sitwasyong katulad ngayon, walang iba kung hindi ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ito po yung aming ginagawa. Maaaring nakakalimot ka, kaya nandito po kami, paalalahanan ka na gayon na lang kamahal ka ng ating pong Panginoon. So paano kami minahal ng ating pong Panginoon, gano'n din po kayo. At lahat tayo minahal ng Diyos. Dahil maliwanag po yan kung bakit meron tayong ginugunita ng Semana Santa every year upang gunitain kung gaano tayo kamahal ng ating pong Panginoon bilang isang Diyos na nagkatawang tao para tumusing lamang tayo sa tiyak ng kapahamakan nung tayo po ay nagkasal sa pamamagitan ng ating unang mga magulang, si Adan at saka si Reba. Kaya mula noon mga kapatid, nakontaminate na yung ating buhay. Kaya hindi pa tayo po ay sinilang na. Bata ka pa ay nahawaan ka na ng virus. Yung kasalanan. Kaya ito po yung nakikita ng ating pong Panginoon. At nais ng Diyos na hindi tayo mapahamak. Lalo na ikaw at ako, ayaw ng Diyos na mapahamak ang ating mga nag-iisang kaluluwa, mga minamahal. Dahil ang ating buhay ay mayroong isang kaluluwa lamang. Wala po tayong reservang kaluluwa. At kapag namatay ang ating nakatawang pisikal, ang haharap sa hukuman ng ating pong Panginoon ay walang iba kung hindi ang ating nag-iisang kaluluwa. Sabi po na aklat ng 2 Corinthians 5:10, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating pong Panginoon. At magbigay sulit tayo sa lahat ng ating ginagawa nung tayo po ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nung naintindihan ko po ang salita ng ating pong Panginoon, hindi ko ako ang isip na ipagamit ng aking buhay. Tinanggap ko ang ating pong Panginoon Jesucristo bilang Panginoon ng aking buhay. At doon po ay naranasan ko yung gradual na pagbabago. Binago ng ating pong Panginoon yung aking buhay mula sa pagiging lasinggero, buhat doon sa pagiging drug addict, sa pagiging babaero, mga kapatid, yung buhay ko ng araw. Dahil
babae, hindi pala. Eh, salamat lahat yan ay pinaunawa sabi ng ating pong Panginoon. Yung isang kalalakihan na walang panahon magsimba, walang panahon magbasa ng Biblia, asaway sa magulang, sakit sa ulo ng kanyang mga kapatid, purihin ang Panginoon. Nung napakinggan ko na meron pong nagbahagi sa akin ng salita ng ating pong Panginoon, at kung tinanggap ko ang ating pong Panginoon sa aking buhay, naranasan ko ang pagbabago ng aking buhay. Naiwanan ko na yung pagiging lasinggero ko, na kung saan ay ilang taon ako nakagapos doon. Gusto kong alisin. Dahil alam mo naman, kapag nakaranas tayo ng hangover, masakit sa ulo. At kinabukasan, sinasabi ko, madalas, ayaw ko nang uminom, sakit sa ulo. Pero after 3 days, ayan na naman. Sa pagbata ko na sa mo, amen. Dumating ako sa punto na talagang bangat na ako. Amen. Alang araw ako hindi makatulog. Nagka-cramps yung aking katawan. Ang sabi ko sa sarili ko, ayaw ko nang bumatak ng drugs. Pero nung nahimasmasan ako, kaibigan, ilang araw lang nakalipas, balik na naman sa pagbatak ng Cebu. Walang nababagong buhay. Walang himalang nangyayari sa aking buhay. Hanggang dumating ang ating pong Panginoong Hesukristo. Doon ko naranasan na unti-unti na akong binabago ng ating pong Panginoon. Yung pagmumura ko nawala na. Yung paglalasing ko nawala na. Yung Cebu, hindi ko na hinahanap. At yung matagal ko ng sakit at karamdaman na hypokalemia for 18 long years. Amen. Inalis ng ating pong Panginoon. Kaya ganyan po kabuti ang Diyos na aming pinakilala sa iyo ngayong umaga, mga minamahal. Kung hindi dahil sa ating pong Panginoong Hesukristo, kumusta kaya ang buhay ko? Siguro, lasinggero pa rin ako ngayon. Sakit pa rin ako sa ulo ng aking pamilya. Sakit sa ulo ng aking asawa. Pero salamat. Amen. Masaya ang aking asawa nung siya po ay nakapag-asawa ng isang lalaking may takot sa Panginoon. Anong kagalakan kaya ng buhay natin kapag yung isa sa mahal natin sa buhay na dating pasaway ay nabago ang buhay? Ano kayang mararamdaman natin? Napakasaya mga minamahal. Yung dating matigas ang ulo, amen, mapapansin mo, lumalambot na, sumusunod na. Amen. At yung dating walang panahon sa Panginoon, may panahon na sa Diyos. At hindi na may panahon sa Diyos, nangangaral na ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, mga may pinamahal ko sa pamayan sa barangay sa lugar na ito, mahal ng ating pong Panginoon. Kung bakit muli mong napapakinggan ang pangangaral na ito, dahil nais kang abutin ng ating pong Panginoon. Muling ipinapaalala sa iyo ng Diyos na may pag-asa pa. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo ngayon. Alam ng Diyos na may karamdaman ka o kung hindi man ikaw, baka yung mahal mo sa buhay may cancer. Baka yung mga kamag-anak mo nagdadialysis at walang pambayad. Walang pang-sustain sa kanilang pagdadialysis. Alam ng Diyos na meron kang pinagdadaanan mabibigat ngayon. Kaya buksan mo lang ang puso mo. Nangungusap ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Nangungusap ang Diyos sa buhay mo na kung saan ay kapag binuksan mo ang puso mo, unawain mo ang pangangaral na ito, maranasan mo kung ano yung nararanasan namin. Yung dating baok, hindi magkakaanak. Grabe. Yung dating alipin sa sakit at karamdaman ng 18 years, pinagaling ng Diyos. Yung dating walang direksyon ng buhay, nagkaroon po ng direksyon ng buhay. Yung dating bigo, sa lahat ng aking ginagawa, salamat po sa Panginoon. May pag-asa sa Diyos. May pag-asa po sa ating pong Panginoon Hesukristo. Hindi po ako tumutukoy sa mga relihiyon. Hindi po masama ang may relihiyon. Dahil ang buhay ko dati, namumuhay din ako sa relihiyon.
Nung ako po ay namulat sa bilang kabataan, tinuruan ako ng aking mga magulang na magsimba. Nasa relihiyon ng araw. Pero nakita ko yung aking buhay nung ako po ay nasa relihiyon. Hindi po nababago ang aking buhay. Walang pagbabago na gaganap sa aking buhay. Pagkatapos magsimba, andoon ako, nag-aantay na yung pulang kabayo. Nandoon na yung aking mga kumpare. Andoon na yung aking mga best friend ko, no? Hallelujah. Pagdating ng mga panahon na yon, masaya kami nagiinuman. Nung ako nagkasakit, walang dumalaw sa akin sa ospital. Yun yung mga best friend ko na karoon. Pero salamat, inabot ako ng pinaka-best friend ko, walang iba kung hindi ang ating pong Panginoon Jesucristo. Hindi ako pinabayaan ng ating pong Panginoon. At mula noon, amen, nagkaroon na po kami ng relasyon sa ating pong Panginoon Jesucristo. Mga minamahal kong kabarangay, kumusta po ang relasyon natin sa ating pong Panginoon Jesucristo? Baka iniisip mo, may Diyos ka naman. Kilala mo naman si Jesus, parehas tayo. Pero nung nakilala ko ang ating pong Panginoon, na siya ay Diyos, amen, ang ginawa ko, sumunod ako sa kanyang mga utos. Sabi ng Biblia, ipangaral ninyo ang mabuting balita, amen. Ipangaral niyo, huwag niyo ikahiya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya yun po yung aking ginagawa. Sabi po ng Lucas chapter 9 verse 27, kapag ako'y inyong ikinakahiya sa harapan ng tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Kaya ganoon na lang ang kalakas ang loob kong ipangaral sa inyo ang salita ng ating pong Panginoon. Dahil mga kaibigan, ayaw kong mapahiya kapag ako po ay humarap na sa hukuman ng ating pong Panginoon. Kaya salamat po sa buhay ninyo na kayo po ay nakinig. Alam ko po, parehas tayo ng Diyos. Kung ang aking Diyos ay ang ating pong Panginoon Jesucristo, alam ko po, siya rin ang Diyos mo na kinikilala mo ngayon. Bakit ayaw mong sundin ang kanyang sinasabi? Ipangaral natin ang salita ng ating pong Panginoon. Bigyan mo ng panahon ang ating pong Panginoon, mga minamahal. Dahil baka yung sitwasyon mo ngayong umaga, may kinalaman yan kung paano ka magbigay ng oras sa ating pong Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idadagdag na lang sa iyo. Kung unawain natin mabuti mga kaibigan, kung bakit maraming tao sa lahat ng bagay, maraming kulang. Amen. Pwede mo i-consider, baka hindi mo na inuuna ang Diyos. Lalapit ka man sa Panginoon kung talagang sobra ng mabigat na talaga as in grabe na ang naranasan mong problema. Alam ko po yung sinasabi ko. Dahil naranasan ko yan. Dumating ako sa puntong hindi ko na kaya, tatalon ako sa expressway sa Billion Airbase. Amen. Dahil hindi ko na kaya yung nangyari sa akin. Depressed ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Nais ko nang tumalon. Amen. Pero salamat, ako ay nakipag-usap sa akin pong Panginoon. Sabi ko, Panginoon, hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Gusto ko pang mabuhay. Ayoko ng ganitong sitwasyon. Mga kapatid, hindi niya ko hinayaan tumalon sa expressway. Yun pala ang purpose ng ating pong Panginoon. Napakahaba pa pala ng panahon na gagamitin ako ng ating pong Panginoon. Ilang taon na nakalipas kung nangyari yung incident na yun. Noong ako po ay nasa Billion Airbase pa. Kaya salamat, hindi ako tumalon ng expressway dahil inabot ako ng ating pong Panginoon. Hindi ko man ang napakinggan yung kanyang boses mismo, literal na voice ng ating pong Panginoon. Pero may kapangyarihan, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako tumalon sa expressway. Ito na pala ang dahilan. Amen. Nais niya pala na ipakilala ko siya, hindi lang sa lugar ng San Marino, hindi lang sa lugar ng Salawak, Paliparan, kundi may sabi ang ating pong Panginoon na gawin ninyong alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo at ituro ninyo
sa kanila ang lahat ng inyong natutunan sa akin. At narito ako, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Kaya yan po ang pangako, yan po ang sabi ng ating po Panginoon, mga minamahal kong kababayan. Kaya kung bakit nandito kami ngayong umaga, nais kong ipaalala sa iyo, baka nakalimutan mo, mahal ka ng ating pong Panginoon Jesucristo. Bigyan mo lang ng panahon ng ating pong Panginoon. Magbigay ka ng oras. Baka naman hindi mo na nai-enjoy yung buhay mo, puro ka na problema. Baka tagtad ka na sa utang. Kaya kahit gabi, nagtatrabaho ka. Overtime ka ng overtime. Amen, walang tigil ka sa pamamasada. Dahil kailangan mo ng pera. Mga kababayan, baka may kinalaman yan kung ano ang relasyon mo sa ating pong Panginoon. Baka pinabayaan mo na yung relasyon mo sa ating pong Panginoon Jesucristo. Kaya ito na yung tamang pagkakataon upang maunawaan natin kung meron mang mahalagang relasyon ng tao, hindi yung kanyang relasyon sa kanyang pamilya, hindi yung relasyon niya sa kanyang mga kaibigan, kung hindi yung relasyon niya sa ating pong Panginoon. Yun po yung itatak natin, mga minamahal. At titiyakin ko sa iyo, hindi ka magsisi. Katulad na nangyari sa akin, hindi ako nagsisi na ako po ay nakipagrelasyon sa ating pong Panginoon. Tinanggal niya lahat, karamdaman, sakit, inalis niya. Yung mga bisyo ko nawala, tinanggal ng ating pong Panginoon. At yung mga bagay na pinapahalagahan ko noon, ay itinuturing ko ng walang halaga sa akin ngayon. Makamtan ko lang si Kristo sa aking buhay bilang Panginoon. Kaya wag natin ipaghambog. Baka iniisip mo, buhay pa naman ako bukas. Baka iniisip mo, malakas pa naman ako. Bukas na ako magsisi. Sa susunod na linggo na lang ako maglingkod sa Panginoon. Sa isang buwan na lang. Andiyan na naman yan. Tandaan ko natin sabi ng Panginoon sa 29 verse 1. Huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas dahil hindi mo alam kung anong magaganap. Maliwanag po yan, mga minamahal. Maraming tao hindi niya alam na kinabukasan ay mamamatay na siya. Iba't ibang kaparaanan. Andiyan yung COVID-19. Andiyan pa yung Omicron. Andiyan pa yung mga aksidente sa daan. Andiyan pa yung mga iba't ibang pangyayari. May gera pa. May landslide pa. May sunog pa sa barko. Grabe. Paano lang? Hallelujah. Kung humantong ka sa kanyang sitwasyon na hindi mo man lang naihanda ang iyong sarili, hindi ka nakapagsisi sa iyong mga kasalanan, kumusta ang buhay natin? Ang Diyos po ay concerned sa ating nag-iisang kaluluwa. Kaya ganun na lang ang pagmamalasakit ng ating pong Panginoon sa ating mga nag-iisang kaluluwa, mga minamahal kong kababayan dito po sa lugar ng San Marino. Alam ko, concerned ka sa iyong katawan. Pero ang tanong, concern ka ba sa iyong nag-iisang kaluluwa? Concern ka ba sa iyong nag-iisang kaluluwa kung mamamatay tayo lahat sa daigdig na ito? Saan kaya pupunta ang iyong nag-iisang kaluluwa? Saan kaya tayo pupulutin? Saan mo kaya gustong pumunta kapag ikaw ay nawawala na sa daigdig na ito? Alam ko marami na mahal, nais mong nangangarap ka ng langit. At kapag tinanong ka, kapag sinabi sa iyo kung saan mo gustong pumunta kapag namatay ka na, ang sasabihin mo, gusto kong pumunta ng langit. Ang tanong, yung ginagawa mo ba, naka-align ba yan sa sinasabi mo? Yung mga ginagawa mo ba ngayon, nagpapatunay ba yan na gusto mo talagang pumunta ng langit? Ako, marami na mahal, nais ko rin pumunta ng langit. Kapag ako ay nawala na sa daigdig na ito. At kaya ginagawa ang mga bagay na ito para kumbinsihin ng Diyos na talagang ang pangarap ko ay walang iba kundi langit ang aking patutunguhan kapag ako'y namatay na. Amen. Dahil sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang nakakaparoon sa anak kung hindi sa pamamagitan ko. Ang may sabi niyan, hindi ako kung hindi ang ating pong Panginoon Jesucristo. Maliwanag po yan. Ako ang daan, sabi ni Jesus.
ang katotohanan at ang buhay. Walang makakataroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya kapag nire-reject mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon, napakaliwanag po ng talata, hindi ka makakapunta sa kinaroroonan ng Ama kung hindi ka dadaan kay Jesus. Anong ibig kong sabihin? Mga minamahal, ang kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa ay nakasalalay sa ating pong Panginoon Jesucristo. Kung paano tayo sumampalataya sa ating pong Panginoon, kahit gaano ka katagal sa relihiyon na kinabibilangan mo ngayong umaga, mga minamahal, wala diyan ang katiyakan sa kaligtasan. Wala po ang katiyakan diyan. Dahil sabi ng Biblia, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ang Diyos upang maligtas ang lahat ng tao. Ang Kanyang pangalan, Panginoong Jesucristo. May oras ka pa ba sa ating pong Panginoong Jesucristo? Kailan yung huling araw, mga kababayan, na kinakausap mo ang ating pong Panginoong Jesucristo? Pag-gising mo kaninang umaga, kumusta? Nakipag-usap ka ba sa Diyos? Hallelujah. Meron ka pa bang panahon o bago naman binibigyan mo na siya ng segundo para makipag-usap sa ating pong Panginoon? Maraming tao sa isip na lang merong Diyos at hindi nakikita sa kanyang buhay. Kapag kinakausap mo, pag kinukumusta mo, meron siyang Diyos, pero hindi siya namumuhay na may Diyos. Ay nakakalungkot. Amen. Marami akong na-encounter ng mga taong ganyan. Amen. Pag inaalok mo sa kanila si Jesus, sasabihin meron silang Diyos. May pananampalataya rin naman sila. May relihiyon din naman sila. Pero ayaw tanggapin ang babasahing salita ng Diyos. Nakakalungkot. May Diyos, pero ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Iniisip nila baka pagkakapirahan sila kapag binigyan sila ng mga babasahin. Mga minamahal, hindi po namin ugali yan na manghingi ng abuloy sa inyo. Amen. Libre namin tinanggap ang salita ng ating Panginoon. Kaya libre din namin ipinapangaral. Kaya nakikita po ninyo, wala kami mga love offering dito na hawak-hawak. Wala kami mga basket, wala kami mga lalagyan ng offering. Para patunayan sa inyo, hindi po kami nang hihingi. Wala kami mga panahon sa panghihingi. Ang nais lang namin, ialok ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbago ng ating buhay. Siyang nagpagaling sa akin sa karamdaman for 18 years, alipin sa hypokalemia, lack of potassium. Pero salamat sa Panginoon, ipinag-pray ako, sumampalataya ako, and nangyari, naranasan ko ang kagalingan ng aking physical na katawan. From then on, mga kaibigan, hindi ko na naranasan mag-maintenance ng gamot na Kalium-Durol para sa hypokalemia. Hallelujah. Kaya yun po ang kabutihan na aking naranasan mula sa ating pong Panginoon. Mula sa buhay na walang kabuhay-buhay, walang direksyon na buhay, walang pagbabagong buhay. Amen. Binigyan ng Diyos ng buhay na kasiyasiya at kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya minamahal namin kababayan dito po sa lugar ng Laos. Amen. Mahal kayo namin sa ating pong Panginoon. Buksan namin ninyo ang inyong mga puso. Hindi po relihiyon ang pinag-uusapan dito. Kung ano ang relasyon mo sa ating pong Panginoon, yun po ang pinakamahalaga at yun po ang dapat na maitatag natin bilang nilikha ng ating pong Panginoon. At siya lamang ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Bigyan mo naman ng time ng ating pong Panginoon. Bigyan mo siya ng oras. Ipagamit mo yung buhay mo sa Kanya. Kung bakit tayo nilikha ng ating pong Panginoon, pagbigyan natin siya ng karangalan, paglingkuran ng ating pong Panginoon, ipakilala si Jesus sa ating dako. Amen. Ipakilala natin siya na siya ay mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos, nagliligtas na Diyos, at siya rin ay isang makatarungang hukom pagdating ng takdang panahon. Siya ay makatarungang hukom sa kanyang muling pagbabalik, mga minamahal. Amen. Siya na ay makatarungang hukom at lahat ng tao haharap doon sa makatarungang hukom at lahat
Panginoon, lahat ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, walang excepted, maging kami ay haharap sa hukuman ni Kristo. At magbibigay sulit din kami sa lahat ng aming ginagawa. Amen. Atong kami po ay nabubuhay pa sa daigdig. Ay mga minamahal namin kababayan. Amen. Buksan mo ang puso mo. Hindi pa huli ang lahat. Ipagamit mo ang buhay mo sa ating pong Panginoon. May pag-asa kay Jesus. Nasa Kanya ang lahat ng bagay. Lahat ng ating mga pangangailangan sa Kanya lang nang galing. Amen. Kapayapaan sa pamilya mo. Kagalingan sa lahat ng karamdaman sa Kanya nagmumula. Mga bagay na kailangan mo araw-araw sa Kanya nang gagaling. Maging ang pamilya mo sa Kanya galing. Ang tahanan mo sa Kanya galing. Kung may pera ka ngayon, sa Kanya galing lahat yan. Walang nanggaling sa tao, galing sa Diyos lahat yan. Amen. Dahil siya lang ang umilikha na lahat ng bagay. Kaya bilang pagkalan ng utang na loob sa ating pong Panginoon Hesus Kristo, ihandog natin ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Kung dati ay wala pang panahon sa Diyos, bigyan mo naman siya ng panahon. Hindi lang sa isip, hindi lang sa bibig, mga kaibigan, kundi sa pamamagitan ng gawa natin. Kung ikaw ay totoong sumampalataya na mayroong Diyos, ipakita mo sa pamamagitan ng gawa na ikaw nga ay totoong sumasampalataya na mayroong Diyos. Kaya salamat po ng marami. Amen. Muli, may gawain po ang ating pong Panginoon. Hatid sa inyo na God's Kingdom Mission Christian Church. Diyan po matatagpuan. Amen. Sa Spain Street, Phase 5, gitna. Pangalawang kanto, amen, Spain, sa tapat ng milk tea mismo. Matatagpuan po ninyo God's Kingdom Mission Christian Church. At kahit anong relihiyon meron kayo, welcome po kayong dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon. Meron pong gawain ng Diyos every Wednesday, Friday, ganap ng alas 6 ng gabi. At sa araw ng linggo, alas 9 ng umaga at alas 6 ng gabi. Amen. 4 na beses pong gawain ng ating pong Panginoon. At meron din po tayong araw-araw ng panalangin. Hallelujah. Dahil naniniwala tayo, lahat ng bagay ay magagawa ng ating pong Panginoon. Salamat po na marami at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. God bless you all, mga minamahal namin kababayan dito po sa lugar ng San Marino City. Kayang magbago ng buhay natin mga kaibigan kapatid sa Panginoong Kristo. Kaya tayong baguhin, kaya tayong patawarin ang ating Diyos anumang laki ang ating kasalanan. Ikaw man ay masakit at karamdaman sa oras na ito, kaibigan kapatid, kaya kang pagamutin ang ating Diyos sa buhay. Kahit ikaw ay makasalanan mga kaibigan kapatid. Kaya ang kasalanan ng tao ay umabot ka sa langit, ang amang Diyos ay nagsugo siya ang kanyang bugtong na anak upang sa gayon sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaibigan kapatid. Ang Diyos ay mahabagin, kaibigan. Kung ikaw ay lumalapit sa ating Diyos sa puso, lumapit ka lamang sa ating Hesukristo. Kung ikaw ay nabibigyan ng lubha, lumapit ka sa ating Hesukristo, sapagkat ang Diyos, kaibigan kapatid, mahabagin siya. Siya ay ikaw ay papatawarin sa lahat mong kalikuan. Mga kaibigan kapatid, ang dalawa lamang ang mapupuntahan ng tao kapag siya ay namatay. Maaaring ikaw ay pupunta sa langit o sa impyerno, buhay o kamatayan. Kaya nga sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa kanyang pangalan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At pag ikaw ay hindi sumampalataya, ikaw ay mamamatay. Kaibigan, mamili ka sa dalawa, kaibigan kapatid. Ano ang pipiliin mo habang nabubuhay ka sa daigdig na ito? Gusto mo bang tanggapin si Jesus? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, iba't ibang pagtatagumpay sa buhay mo, lahat ng digmaan ng buhay mo, isasamahan ka ng ating Diyos na buhay upang ikaw ay gumaling sa sakit at karamdaman? O yung pipiliin mo ang kalagayan sa impyerno? Kaibigan kapatid,
Dalawa lamang ang pupuntahan ng tao pag siya'y namatay. At ang pagdating ng ating Kristo dito, hindi na po siya maamong tupa. Siya na ay mabangis na leon. Siya na ay hukom upang husgahan tayo sa ating ginagawa, mga kaibigang kapatid. Kaya sabi niya sa kanyang salita sa Acts 16, ikaw ay manampalataya sa ating Kristo, ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Kaibigang kapatid, kung nais mong maligtas ang pamilya mo, kung nais mong maligtas ang kaisa-isa mong kaluluwa, sumampalataya ka sa ating Kristo. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya kanyang patawarin, kaya niyang iligtas ang pamilya mo. Kaya kanyang iangat sa buhay mo, kaibigang kapatid, sa oras na ito. Sumampalataya ka lamang. Katulad ng kanyang likod ng Noah, nang umabot na ang kasalanan sa langit, puro kasakiman ang ginawa ng mga tao. Hindi na kumikilala sa ating Diyos na buhay. Ang sabi ng Panginoon kay Noah, gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kaibigang kapatid, sabi ng Panginoon Kristo, gumawa ka ng barko at ililigtas ko ang pamilya mo. Nais mo bang maligtas ang pamilya mo, mga kaibigang kapatid? 40 days at bumaha ang mundo ng tubig at ginunaw ng Diyos ang mundo. At walang naligtas maliban sa pamilya ni Noah. Kaibigang kapatid, tumatawag ang Diyos sa iyo ngayon. Marami ng pagkakataon na kumakatok sa Jesus sa puso mo. Huwag natin hayaan na maghari ang kasamaan sa daigdig. Maghari ang virus dahil sa kasalanan ng tao. Nagpapadala ang Diyos ng virus dahil sa kasalanan. Sinusubukan niya ang tao kung ba ang tao ba ay lalapit sa kanya kapag dumaranas ka ng mga iba't ibang pagsubok. Kaibigang kapatid, huwag mo nang hintayin na bawian ka ng buhay ng ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan, kaya kanyang iangat ang buhay mo. Kaya niyang patayin ang kaisa-isa mong kaluluwa at kaya ka rin niyang iligtas sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo. Kaya kaibigang kapatid, sa oras na ito, tanggapin mo lamang si Jesus bilang Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi ka mapapahamak, mga kaibigang kapatid. Maraming lingkod ang Diyos na iniligtas niya ang bayang Israel sa pamamagitan ni Jose, mga kaibigang kapatid. Nang tinawag ni ang Diyos si Jose sapagkat siya naniwalang nanampalataya kay Jesus na ililigtas ang kanyang bayan, naglingkod siya, naging tapat siya. Iba't ibang pagsubok ang naranasan ni Jose, mga kaibigang kapatid, nang siya'y dali ng Panginoon sa bayan ng Ehipto. Napagbintang ang rapist, pero siya'y tapat, naglingkod sa ating Panginoon, nakulong siya sa kulungan. At siya'y naging pinunong kawal doon, at hanggang naginip ang isang paraon, isang makapangyarihan doon sa Ehipto. Anong sabi ng paraon na naginip ako, walang makapagpaliwanag? Ang sabi ni Jose, magkakaroon ng pagsagana sa Ehipto 7 taon at 7 taong tagutom. Kaya mga kaibigang kapatid, nang ipinaliwanag ito ni Jose, ang lingkod ng Panginoon, namang nga si Paraon, isang makapangyarihan sa isang lugar sa Ehipto, ang sabi niya, walang makapatay sa karunungan mo, Jose. Gagamit kitang gobernador at pamahala sa buong Ehipto. Kaya mga kaibigang kapatid, may pagpapala sa pagsunod kay Jesus. Iniligtas niya ang lahi mo, ang bayan mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo. Maglingkod ka lamang sa ating Kristo. Maging tapat ka lamang sa iba't ibang pagsubok. Mga kaibigang kapatid, kung dumaranas ka man ng pagsubok sa oras na ito, sabi ng Mateo, lumapit kayong lahat na napapagal sa akin at kayo'y aking bibigyan ng mga kapahingahan. Mga kaibigang kapatid, ikaw man ay nasa malayong lugar, ikaw man ay OFW, nasa abroad, nasa ang sulok ng mundo sa oras na ito, inaabot ka ng tinig ng Diyos, lumapit ka kay Jesus at pagkatagumpay ka niya, mga kaibigang kapatid, katulad ng lingkod na si David, na kung saan hinamak ni Goliath, kaibigang kapatid, ang bansang Israel. Ang sabi niya, sinong lalaban sa akin? Isang Goliath, isang matapang, isang malakas na mandirigma, sinanay mula ang pagkabata upang pumatay. Pero si David, mga kaibigan, hindi siya natakot sapagkat alam niya, sasamahan siya ng ating Diyos na buhay. Lumaban siya sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ni David, papatayin kita sa pangalan ni Jesus Kristo. Lahat ng digmaan ng buhay mo, anumang higante ang digmaan ng buhay mo, problema, lulong sa droga,
iba't ibang bisyo, hindi ka makabangon, hindi ka makahon, sapagkat punong-puno ng problema ang buhay mo, mga kaibigan, kapatid. Tularan mo si David na kung saan hindi siya natakot sa iba't ibang problema ng kanyang buhay. Sinamahan siya ng ating Diyos na buhay at nalupit niya si Goliath, mga kaibigan, kapatid, hanggang nakilala si David sa bansang Israel at ginawa siyang hari sa bayang Israel sapagkat siya ay may takot sa Diyos na lumaban sa iba't ibang digmaan ng kanyang buhay. Simpleng tao lamang si David, mga kaibigan. Ang kanyang mga kapatid ay isang makapangyarihan, mga mandirigma. Ibig si Saul ay natumiklop sa kapangyarihan ni Goliath, isang hari, isang makapangyarihan tao, hindi lumaban kay Goliath sapagkat wala siyang takot kay Jesus. Kaibigan, kung may takot ka kay Jesus, huwag kang matakot. Lumaban ka. Sapagkat ang kapangyarihan ni Jesus, kaibigan, walang limitasyon. Ang tao may limitasyon. Hindi mo kaya magtagumpay pag hindi mo kasama si Kristo. Kaya kaibigan, kapatid, manindigan ka sa pananampalataya mo. Ipaglaban mo ang pananampalataya mo sa oras na ito. Maraming tao may mga posisyon sa gobyerno, mga dalubhasa, mga sikat, mga mayaman, nakagraduate sa iba't ibang eskwelahan, pero hindi sila ginamit ng Panginoon sapagkat wala silang takot, wala silang tunay na pagkakilala. Kaya maraming salot dumating sa ating bayan. Bilangin ninyo, tingnan niyo ang gobyerno natin. Sino ba ang may takot kay Kristo Jesus? Pinangalan na ba nila ang salita ng Panginoon sa TV, sa Facebook, o para sarili pang agenda lamang ang kanilang hinahayag? Iba't ibang mga gobyerno. Ano nangyari sa bansa natin, mga kaibigang kapatid, hanggang ngayon? Dugog pa rin. Nadapuan pa ng virus. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigang kapatid, hindi lamang simpleng kamatayan sa impyerno. Habang buhay kang maghihirap sa impyerno, ano ang pipiliin mo? Buhay na walang hanggan o impyerno? Mga kaibigan, manampalataya tayo kay Jesucristo. At gagamitin ka hindi lamang sa iyong pamilya, mga kaibigang kapatid. Tulad ng mga lingkod ng Diyos, iniligtas ang bayang Israel sa pamamagitan ni David, isang paslit na bata, walang kakayahan na lumaban. Hindi nakapagsanay upang lumaban, pero ginamit ng Diyos dahil sinamahan siya, mga kaibigang kapatid. Anong Goliath ang meron ka sa oras na ito? Lulupigin yan kasi kasama mo si Jesus. Ang bisyo na hindi maalis-alis sa espiritu mo, ang masamang espiritu na inaalihan ka ng demonyo, aalisin niya, mga kaibigan. Sumampalataya ka lamang kay Jesus. Ang masamang ugali, aalisin niya ng ating Panginoon si Kristo. Ang sabi niya sa 2 Corinthians. Ang sino bang nakipag-isa na kay Jesus ay isa ng bagong nilalang. At ang luma ay lilipas at ang bago ay darating. Kaibigan, lahat ng lumang pagkatao mo ay aalisin niya ng ating Panginoon. Lahat ng kabiguan mo ay magtatagumpay ka pag tinanggap mo si Hesus Kristo bilang Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi tinitingnan ng Diyos, mga kaibigan, kapatid, ang posisyon mo. Kung mahirap ka, wala kang pera, o kung mayaman ka. Maraming mayaman may sakit, lumalapit sa doktor. Anong nangyari? Walang nangyari. Naubos ang pera. Katulad na lamang ng isang babae sa Mateo. 12 years siyang dinudugo, lumapit sa iba't ibang doktor, naubos ang pera niya. Walang nangyari. Lalo pang naubos ang pera niya. 12 taon siyang dinudugo. Pero nang nanawala siya at nanampalataya sa ating Jesucristo, mga kaibigang kapatid, wala pang isang minuto, gumaling ang babae. Gumaling ang naramdaman niya na wala ang kanyang sakit. 12 taon siyang nagkaroon ng sakit na pagdurugo. Sa isang minuto lang, mayroon siyang kapangyarihan. Mayroon siyang pananampalataya na pag siya ay humito sa damit ni Jesus, Jesus siya ay gagaling. Mga kaibigan, tumawag ka kay Jesus at manalangin ka. Tumaran mo ang isang babae sa aklat ng Biblia. Kahit gaano katagal na naghihirap ka, maraming pagkakataon na ikaw ay bigo, naghahanap ng trabaho, hindi matatanggap. Puro na lang gutom ang naranasan. Pandemic, lockdown. Pag nag-apply ka, wala rin.
Hindi ka matanggap-tanggap, kaibigang kapatid, gayahin mo ang isang babae sa lingkod ng Panginoon. Hipuin mo ang damit ng ating Panginoon sa oras na ito. Hindi magkaroon ka ng kagalingan, mga kaibigang kapatid. Hindi lamang kagalingan, pagpapalain pa ang buhay mo. Gagaling ka na, ililigtas pa ng Diyos ang bayan mo, ang lahi mo, ang pamilya mo, sapagkat yan ang pangako ng ating Jesus. Na kapag ikaw ay sumampalataya, mabuhay ka naman na may kabanalan sa harapan ng ating Diyos, ililigtas ka niya, mga kaibigan, kasama ang iyong pamilya at kasama ang bayan ng Salawat. Mga kaibigan, kapatid, anong higante ang hinaharap mo ngayon sa oras na ito? Anong sakit at karamdaman ang nararamdaman mo? Kayang-kaya yan ng ating Diyos na buhay, mga kaibigan, kapatid. Ang sabi ng ating Diyos na buhay, lumapit ka lamang, ano ang nararamdaman mo sa oras na ito. At maraming tao tumigas ang puso. Hindi kumikilala sa salita ng ating Panginoon. Ano nangyari sa bansang Ehipto? Nang pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon, isang hari doon sa Ehipto, isang makapangyarihan, at ginamit si Moises upang ilabas ang Israel doon sa Ehipto. Mga kaibigan, iba't ibang salot ang naranasan ng Ehipto sapagkat dapat pinatigas ang kanyang puso, ayaw niyang maikinig kay Moses, isang propeta na lingkod ng Jesus, upang ilabas ang bayan ng Israel. Pagkataon ng palaka, namatay ang kanyang anak, sapagkat hindi siya nakikinig sa ating Diyos na buhay, hindi niya kinikilala na ang Diyos ay makapangyarihan. Ayaw niyang maniwala kay Moses na ang Diyos ni Moses ay makapangyarihan. Kaibigan, kapatid, anong salot ang gusto mong dumating sa iyo? Kung pinagpapatigas mo pa yung puso mo, huwag mong patigasin, mga kaibigan, kapatid, hanggang niyayaan ni Paraon na makalabas ang bayang Israel dahil namatay ang kanyang anak. Makalabas ng bayang Israel, pinahabol pa rin niya ang bayang Israel doon sa ilang upang patayin. Mga kaibigan, kapatid, sobrang tigas talaga ng ulo ni Paraon hanggang namatay ang kanyang mga kawal doon sa tubig, sa dagat. Hinati ng Diyos ang tubig, mga kaibigan, kapatid, dahil ang Diyos kaya niyang hatiin ang tubig sa oras. Anytime kaya niyang magpaulan, mga kaibigan, kapatid, ng tubig. Katulad ng kapanahon na ni Noah na umabot ng kasalanan ng tao sa langit. Magpaulan ang Diyos ng tubig upang gunawin ang mundo. Aantayin mo ba ang kaibigan, kapatid? Pagpapatigasin mo ba ang puso mo? Kaibigan, kapatid, ang Diyos ay kumakatok sa iyo sa oras na ito. Kahit saan ka nalupalat ng mundo ito, mga kaibigan, kapatid, walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit saan ka, bata ka man, matanda, may sakit ka man o wala, kaya napuntahan ng ating Diyos ngayon. Sapagkat ang sabi ng Diyos, 2 o 3 magkakatipon sa aking pangalan, ako ay duroon sa kanilang gitna. Ang Diyos na mga kapangyarihan, kapatid, kaibigan, Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung ang Diyos ay nagpapagaling noon, sa kapanahon na natin ngayon, ay Diyos ay nagpapagaling rin. Gayon din, pare-pareho lang yan, mga sakit at karamdaman. Pandemic, virus, walang pagkakaiba yan. Hinahayaan niya ng ating Diyos, kaibigan, kapatid, lahat ng mga virus na yan. Pero kung ayaw makinig sa ating Diyos na buhay, baka balang araw, magsisikap na pumunta sa sambahan. Antayin ko pa ba yun, magkasakit ng virus, maputulan ka ng kamay, upang magsisi sa mga kasalanan. Kaibigan, kapatid, huwag lang antayin ang matagal na panahon, katulad ng babae na 12 taon na dinudugo. Huwag mo nang antayin ang katulad ni Paraon na pinatigas ang puso. Huwag mo nang antayin ang katulad ng Sodom at Gomora, ginuno ng mundo dahil sa kasalanan ng mga tao, kalamak sa kasalanan. Magbasa ka, kaibigan, kapatid, mag-research ka sa YouTube, sa Bible. Basahin mo ang history ng Biblia. Kung hindi totoo na sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomora, maliit na bayan lamang ang Salawat, kaibigan, kapatid. Maliit lamang ang Sodom at Gomora. Kaya ng Diyos gunawin ang mundo pag ninais niya.
Kaya magsisi na tayo ng ating mga kasalanan. Huwag natin tingnan ang mga nagsasalita. Huwag natin tingnan ang mga nagsasalita, mga pastor, mga lingkod. Huwag natin tingnan ang kanilang kahinaan. Tingnan natin ang kanilang pinahayag na salita ng Panginoon. Tingnan natin kung ano ang pinapaabot ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nagsusugo upang iligtas ang pamilya mo, upang iligtas ang bayang Sarawak, upang iligtas ang bayang Pilipinas. Nagsusugo siya, mga kaibigan, kapatid. At hindi rin iyon ang magliligtas sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, siya lamang ang katotohanan at kapanggaan at ang buhay. Kaibigan, kapatid, Diyos lamang ang magliligtas sa iyo, hindi problema. Hindi pag-inom ng alak kapag may problema ka. Hindi pera, babayaran mo ang pastor mo, babayaran mo ang nangangaral. Hindi pera, hindi ka kalimuhan, hindi ka pangyarihan na magliligtas sa iyo. Magpakumbaba ka, kaibigan, kapatid. Walang sinabi ang Diyos, maliligtas ka ng alak. Pag may problema, uminom. Walang sinabi ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Sa Roma, iandog nyo ang buhay nyo na may kabanalan sa Diyos. Sabi niya kay Amang Abraham, nang pinangakuha niya si Amang Abraham, upang maging ang lahi ni Abraham ay sindan ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Mamuhay ka lamang, Abraham, na may kabanalan sa aking harapan. Pagpapalain kita, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Ililigtas ko ang bayan mo. Ang lahi mo ay gagawin kong makapangyarihan. Magiging senator, magiging presidente, magiging hari ang bayan mo. Mga kaibigan, kapatid, pinatunayan niya ng ating Diyos sa buhay kay Amang Abraham. At kung sinamahan si Abraham, ikaw rin nag-uusap ang Diyos sa'yo ngayon. Tingnan niyo ang bayang Israel. Yan po ay ang si Jacob, mga kaibigan, na anak ni Isaac. Pinalitan niya ang pangalan ni Isaac sapagkat si Jacob ay naniniwala at nanampalataya na siya ay pagpapalain ng Diyos. Hindi niya binitawan ang anghel hanggang mag-umaga. Sabi niya, pagpalain ako. Kaya sabi ng Panginoon, nangusap siya ng Panginoon sa isang anghel, gagawin kitang Israel sapagkat ikaw ay nais mong pagpalain. Kaya mga kaibigan, kapatid, ang bayang Israel ay makapangyarihan sa pagkakataong ito at sa oras nito. Huwag mong bitawan ang salita ng Panginoon hanggat hindi ka pa pinagpapala. Mangaral ka, dumalo ka, sumunod ka sa pastor mo, hanggat hindi ka pa pinagpapala. Maghandog ka ng buhay, maghandog ka ng sakripisyo, mag-alay ka ng kaluluwa sa Panginoon. May kabanalan ang buhay mo. Huwag mong bitawan hanggat hindi ka pa pinagpapala, kaibigan. Hanggat hindi pa binibigay sa iyo ang mga panalangin mo, ang sakit at karamdaman, hindi ka pa gumagaling. Manampalataya ka, huwag mong bitawan. Manalangin ka sa oras at gabi. Araw at gabi, kaibigan, magbasa ka ng Biblia. Sapagkat ang Diyos ay makatulungan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Marami ng pagkakataon sa Biblia. Sino pa ang gusto mong makilala? Marami mga kaibigan, kapatid, iba't ibang lingkod ang ginagamit ng Diyos upang ikaw ay magbago. Hanggang sa panahon na natin ngayon, ang Diyos ay gumagamit ng lingkod ng mga disipulo, ng mga ngaral, upang maabot ka, upang magtago ka lamang. Kaibigan, kapatid, mahal ka ng ating Diyos sa buhay. Lahat ng tao, hindi nangangailangan ang walang sakit. Pumunta si Jesus dito sa lupa, hindi dahil sa mga walang sakit, hindi doon sa mga walang kasalanan. Pumunta si Jesus dito upang magpagaling ng sakit at karamdaman, upang abutin ang may mga masamang tao, upang magsisi sa kasalanan. Pumunta si Jesus dito upang sa mga taong na walang-wala, sa mga taong wala nang inaasahan, kundi si Jesus Kristo lamang. Mga kaibigan, kapatid, inaabot ng Diyos sa buhay sa oras na ito. Maghihimala ang Diyos sa buhay mo. Katulad ni Amang Abraham, Tutemno siya. Mga minamahal namin kababayan, napakahalaga po ang salita ng ating pong Panginoon na aming pinapangaral. Ito po ay nararapat ng pangaral dahil napapanahon na ngayon
Hindi na biro ang mga nangyayari sa paligid. At hindi natin alam kung itong Omicron na ito, kung magpapatuloy pa o hindi. Dahil sa ibang bansa ay lockdown na naman. Tapos ang mga salot na ito. Pero ito lang ang nais kong sabihin sa inyo, mga minamahal namin kababayan. Ipinahintulot ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito. Upang ang lahat ng tao ay lalapit sa ating Panginoon sa Kristo. Nais ng Diyos na tayo po ay lumapit, magpakumbaba. Pagsisihan natin ang ating mga ginagawang kasalanan. Dahil wala namang matuwid. Wala kahit isa. Sabi po na aklat ng Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Amen. At walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon sa Roma chapter 3 verse 23. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma chapter 6 verse 23. Yung kung sabi ng Biblia, kaya no choice po tayo kung hindi pagsisihan natin yung ating mga kasalanan kung nais po natin maranasan yung buhay na walang hanggan. Ang tandaan po natin mga minamahal, ang kasalanan ang siyang pumipigil, ang siyang humahadlang kung bakit ang isang tao, amen, ay hindi pinagpapalan ng Diyos. Yung isang tao ay bakit nakaranas ng maraming kabiguan, nakaranas ng iba't ibang klase ng sakit. Bunga po yan ang kasalanan. Dahil kung walang kasalanan, hindi ka magkakasakit. Amen. Kaya kung bakit tayo may mga namamatay, bunga po yan ang kasalanan, napabayaan yung kanilang katawan, walang tigil sa bisyo, pinapagod, yung kanyang katawan ay pinapahirapan, overtime dito, overtime doon. Kung minsan pa, kahit gabi, nagtatrabaho pa, instead na matulog na lang, nagtatrabaho pa para kumita lamang ng pera. Ang hindi niya alam, yung sinasakripisyo niya na yung kanyang katawang physical, which is hindi yan galing sa atin. Yan po ay pinahiram lang sa atin ng ating pong Panginoon na dapat natin ingatan. Alagaan po natin yan, mga minamahal. At isa sa pamamaraan para maalagaan po natin ang ating katawan. Amen. Hallelujah. Ay pag-aralan mo ang salita ng Diyos upang maunawaan mo kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin tungkol po sa ating katawan. Nagtanda po natin yung katawan natin ay templo ng Diyos. Amen. The moment that you will receive Jesus Christ in your life as a Savior, amen, your body is a temple of the Holy Spirit. At lahat ng ating mga katawang physical, hiram lamang natin yan sa ating pong Panginoon. Kung hindi mo yan magagamit sa tamang paggagamitan, masisira at masisira yan. Kaya maraming katawang nasira, maraming pamilyang nasira, wasak ang pamilya, walang kapayapaan sa pamilya kasi hindi niya nagamit yung kanyang buhay sa dapat na pagkagamitan. Kaya salamat na lang nung nakilala ko ang ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi na ako nagdalawang isip, ipinagamit ko yung aking buhay. Kung gaano ako kalakas na gumawa ng kasalanan ng araw, amen, nilipat ko lang yung lakas ng loob ko para ipangaral si Kristo sa aking buhay, na siya yung tagapagligtas ng aking nag-iisang kaluluwa, siya yung nagbago ng aking buhay, siya yung nagbibigay sa akin sa lahat ng aking mga pangangailangan araw-araw, siya yung nagbigay sa akin ng aking pamilya, siya yung nagbigay sa akin ng kalakasan, at siya nagbigay sa akin, siya nagpahintulot sa akin upang mabuhay pa ngayong umaga. Lahat yan ay kontrol ng ating pong Panginoon. Lahat yan ay galing sa Diyos na dapat natin maunawaan. At maunawaan mo lamang yan, mga minamahal, kung buksan mo ang puso mo ngayong umaga. Huwag mo lang isa-isip, huwag mo lang lagi sabihin na ganun din ako, may Diyos naman ako na, okay na ako. May relihiyon ako, okay na ako rito. Dito na ako mamamatay sa relihiyon na ito. Pagpalagay na, mga minamahal, kung yan ang paniniwala mo, wala akong magagawa. Pero what if yung pinapaniwalaan mong tama kapag humarap ka sa ating pong Panginoon ay mali pala? There is no other chance if you are facing the judgment day. Kaya wala nang ibang paraan. Kapag nasa hukuman na tayo ng ating pong Panginoon, kung ano yung ating ginagawa nung tayo po ay buhay pa sa daigdig na ito, yun po ang ipagbigay sulit natin sa hukuman ni Kristo.
Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga born again, ito po yung aming misyon. Ito po yung aming tungkulin na kung paano kami binago, amen, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ipinapagamit din namin yung aming buhay. Ipinapangarap po namin ang ating pong Panginoon Jesucristo na siyang nagbago ng aking buhay. Siya nagpalaya sa akin sa bisyo at kasalanan. Siya ang nagpagaling. At siya rin ang nangako sa akin ng buhay na walang hanggan. Nawa isa tayo ng patutunguhan, mga minamahal. Kung hindi man ngayon, kailan ka magdedesisyong ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon? Kung hindi ngayon, kailan ka sasampalataya sa Diyos? Kung hindi ka magbigay ng panahon sa ating pong Panginoon ngayon, kailan mo ipagamit yung oras mo sa Diyos? Kailan ka maglaan ng oras? Kung ikaw ay nasa ICU na, kung ikaw ay hirap na, tagtad na sa iba't ibang klase ng problema, mga kaibigan, kung ako sa iyo, ngayon na, ito na ang takdang panahon upang pagsisihan natin, talikuran natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil maliwanag po yan, sabi po na aklat ng 1 Corinthians 6 verse 9, alam ba ninyo na walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga taong makasalanan? Dahil ikaw, alam ko na uunawaan mo ang sinasabi ng Biblia. Alam mo ba na walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang taong makasalanan? Maliwanag yan, maliban kung sila'y magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, hindi sila paghaharian ng Diyos. Kaya maliwanag po yan. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang pagsisihan yung ating ginagawang kasalanan. Napakadaling magsisi. Amen. Ang problema, may mga taong nagsisi pero kinabukasan gumagawa na naman ang kasalanan. Hanggat walang Kristo sa buhay mo, hanggat hindi mo isinasapuso ang ating pong Panginoong Jesucristo at hanggang wala kang relasyon sa ating pong Panginoon, mga minamahal, yung pagsisisi mo, gagawin at gagawin mo pa rin. Kaya kung ako sa iyo, huwag mo nang sayang ng panahon. Huwag mo nang palipasin yung isang linggo. Huwag mo nang palipasin ang isang araw upang magdesisyon. Huwag na bukas. Dapat ngayon ka na magdesisyon. Sabi po ng Biblia, sa John chapter 1 verse 12, ang sino namang tumanggap at manalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen. Yung lamang mga taong tinanggap si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon ang siyang binibigyan ng Diyos ng karapatan para tawagin anak ng Diyos. Gusto mo bang tawagin kang anak ng Diyos? Mga minamahal, tanggapin mo ang ating pong Panginoong Jesucristo. Manalangin ka o manalangin ako ngayong umaga at yung panalangin na aking banggitin mo na mula sa puso mo. Sumabay ka, sumunod ka sa panalangin na aking babanggitin. At kung gagawin mo ito na mula sa puso, naniniwala ako, yung karapatan na yan ay ibibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw ay handa na ngayong umaga, ako po'y manalangin sa iyo. Ano man ang relihiyon mo, amen, uulitin ko, hindi po relihiyon ang ating ipinapahayag ngayon, kundi yung relasyon natin sa ating pong Panginoon. Paano mo kinikilala si Jesucristo sa buhay mo? Siya ba'y Panginoon ng buhay mo? O siya ba'y spare tire ng buhay mo? Kapag hindi mo na kaya, kailangan mo na si Kristo. Mga minamahal, sabi po ng aklat ng John chapter 15 verse 5, sabi po ng ating pong Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kapag tayo po ay hiwalay sa ating pong Panginoon, hindi natin kaya, wala tayong magagawa, hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili. Kahit gaano ka man kabait, ano man yung magandang pakikitungo mo sa kapwa mo, hindi yan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng Biblia sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8, sabi ng Biblia, bunga ng kagandahang loob ng ating pong Panginoon kung bakit tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, ang kaligtasan ay walang bayad.
Ito po ay libreng kaloob ng ating pong Panginoon. Kung tanggapin mo lang si Jesucristo ngayong umaga bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong nag-iisang kaluluwa. Manalangin po ako sa inyo at nawa sumunod po kayo sa panalangin na aking babanggitin. Ganito pong panalangin, Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa mga salita natin na pakinggan ngayong umaga. Inaamin ko po aking makasalanan. Patawarin mo po ako. At pinagsisihan ko na po ang lahat ng ito. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko na po ang pintuan ng aking puso. At tinatanggap na kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking nag-iisang kaluluwa. Magmula ngayon ako'y susunod. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ikaw na ang aking Diyos. Ikaw na ang aking mananakop. At ikaw na ang aking tagapagligtas. Dalangin ko po, itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga minamahal naming kababayan dito po sa lugar ng Laos, San Marino City. Amen. Salamat po sa inyong buhay kung kayo po ay tumanggap sa ating pong Panginoon. Amen. Maliwanag po yan. Sabi po ng Biblia, nasa iyo ng karapatan bilang anak ng Diyos. At dahil nasa iyo ng karapatan bilang anak ng Diyos, amen, ang mga anak ng Diyos ay mayroong panahon yan sa Diyos. Sumusunod yan sa utos ng Diyos. Amen. Nagbabasa yan ng Biblia. Ibinabahagi ang salita ng Diyos. Ito yung mga ginagawa ng mga anak ng Diyos. At laging may panahon yan sa mga gawain ng ating pong Panginoon. Kaya hindi po kaabalahan yung aming ginagawa dahil ang nakasalalay po dito, buhay at kamatayan, langit at impyerno, mga minamahal. Alam ko, langit ang gusto mong maabot. Ganon din ako, kung bakit kami nangangaral, nais kong sama-sama tayong maranasan yung pangako ng ating pong Panginoong Jesucristong buhay na walang hanggan. Kaya marami pong salamat sa inyong buhay, sa inyong pakikinig. Diyos po magpala sa inyong lahat. Bago po kami aalis, kami po ay mag-iwan ng panalangin sa bawat isa na narito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig ng iyong mga salita. Nakikita mo po, Panginoon, yung kanilang sitwasyon. Wala kaming ibang inaasahan, Panginoon, nakikilos sa bawat sitwasyon ng lahat ng nakikinig. Ikaw lamang, Panginoong Jesucristo. Hindi namin kaya kapag wala ka. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang nakakagawa. Dahil ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ingatan mo po sila sa kanilang pagbabiyahe, maging mga tricycle driver, Panginoon, ingatan mo po sila sa lugar na ito. Ilayo mo po sila sa mga aksidente sa daan. Bigyan mo sila ng maraming pasahero, Panginoon. Pagpalain mo kanilang buhay. At hayaan niyo po, Panginoon, na isang araw, makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo. Maging mga nagdinegosyo, Panginoon, alam ko bukas ang kanilang puso sa iyong mga salita. Kumilos ka sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila higit sa mga pagpapalang espiritual na aming naranasan, Panginoon. At lahat ng bagay ay pang idadagdag mo na lang sa kanila, mga customer, mga tao, Panginoon, na tatangkilikin yung kanilang negosyo. Sa lahat ng mga naglalakad, sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, sa lahat ng mga nagtatrabaho, ingatan mo po silang lahat, ipinagkatiwala ko sa iyo ang kanilang buhay. Pagpalain mo sila, at dalangin ko po, sama-sama po kami magmana, Panginoon, ng buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin. Salamat po, Ama ng marami. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po ng marami sa inyong mga buhay na nakikinig sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Diyos po magpala sa inyong lahat. Kagalakan po namin na ipaalala po muli na meron pong gawain ng ating pong Panginoon. Hatid po sa atin ang God's Kingdom Mission Christian Church na matatagpuan po sa Phase 5 gitna, Spain Street, tapat lang ng Milk Tea. Diyan po ang gawain ng ating pong Panginoon every Wednesday, Friday, 6 in the evening. Katulad po mamayang gabi ay meron pong gawain alas 6 ng gabi. Gawain po yan ng ating pong Panginoon. At sa araw ng linggo, alas 9 ng umaga at alas 6 ng gabi. Kaya welcome po ang bawat isa na dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon.
Humakbang ka sa iyong pananampalataya at pakinggan mo ang salita ng ating pong Panginoon dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Salamat po na marami. God bless you all and to God all be the glory.